Ah, grabe ang makita talaga sa'yo, Bek. Layo. Grabe na to. Good morning mga kabok. Ayan nga mga kabok, tuwan-tuwa ang aking jowa dyan na si Bok Jedi TV. Nakahuli siya ng malaking flatfish or hirami or tampal bilats. Ayan mga kabok. Kala ko kung anong sinisigaw nila dahil ng oras na yun mga kabok. Nasa sasakyan ako, nagsisigawan sila. Yan pala ang kanyang huli. Malamang mga kabok, ilang linggong ulaman na naman to. At tingnan po natin mga kabok kung saan mapupunta po yung mga huli nilang mga isda dyan. Sa sobrang laki niyan mga kabok, may palikpik na kami bukas. Ayan mga kabok, season ng mga tampal bilat dyan. So ayan nga mga kabok, 2 araw na akong nagsusundo sa aking fisherman, aking asawa. At nagpasundo siya dahil marami raw siyang huli. So yung mga nahuli ng asawa ko mga kabok, pinamimigay lang din namin yung iba. Hindi naman namin lahat kinakain yan. So pinamimigay namin sa mga kamag-anak namin, sa kapatid niya, sa kapitbahay. Yan mga kabok. Nung nahuli nga pala yan ng aking jowa mga kabok, tuwang-tuwa. At siya raw yung naka-break ng record nung isang mamimingwit din. Yung kanya ay 88 cm, yung isa daw ay 82. Aba, na-addict na sa pangunguha ng hirami. Addict din siya sa kabibili ng lure mga kabok. Ayan, malamang bibili na naman siya ng bagong lure niya. Dahil nag-donate na naman daw siya dyan sa dagat. So, dyan mga kabok, tumawag lang siya sa akin dyan ng madaling araw. Nagpasok siya sa akin ng alas 3. Sinabi ko kung siya at mahuli daw siyang isda. Wala namang huli siyang isda mga kabok. 53 na lang siya. Kaya ngayon marami-rami ang huli niya. So nagpadala siya sa akin ng huli niya. So yan yung mga kaibigan ng asawa ko mga kabok. At dyan siya rin na minimit. Mga Pilipino rin yung mga yan mga kabok. Open sila kasi nakikita nyo na dyan. Kaya medyo malalaki yung mga isda na kuha nila dyan. Kaibigan niya. Tapos yung mga isang Pilipino na wala rin huli, eh binigyan niya rin pinauwian niya.
mismo yung isda na papalabasin yung dugo para iwas lansa raw. Yan ang turo sa kanila dyan. Kaya yung hapon na yan mga kabok, tinuturuan niya yung jowa kung saan dapat hiwain yung sa asang para lumabas lahat yung dugo. Kasi naman mga kabok, pag sinakay mo yan sa sakyan, magtatalsikan yan, maglalansa yung sasakyan ko. Halimbawa, doon nauna yung mga kaibigan nilang mga Pilipino. Lalagyan na nila ng pamingwit yan para yung ibang kaibigan nilang makapwesto dyan. O, diba? Ang gagaling. Tignan nyo naman mga kabok ng agos dyan. Mga kabok nakakatakot. Pag nalaglag ka dyan, tuloy-tuloy yung agos. Doon ka pupulutin sa ilog. Joke lang. Ano dyan mga kabok, maano yung daloy ng tubig. Kaya yung mga isda is papapasok sila. Sabi ng jowa ko yung mga kabok, the best daw na mamingwit yung malakas ang hangin. Kasi malalaking isda daw, sumasabay daw yan sa agos na. So ayan mga kabok, ang mga kanilang huli. Ang shibas at flatfish na patuloy. So ayan mga kabok, nakauwi na nga pala kami dyan mga kabok. Tingnan nyo naman mga kabok, nagpasya sa lababo namin. O diba? Mamaya niya yan na ihiwain mga kabok pag-is niya. So nilinis niya lang dyan. Malamang lalagyan niya ng yelo para hindi malansa, masira yung isda. So mga kabok, ayan. Ilang araw na namin kakainin yan mga kabok. Ayan mga kabok. Dalawa lang ang inuwi namin. Baka magkaroon kami ng asam na talaga. So lalagyan niya lang ng yelo yan mga kabok. Matutulog muna siya. Mamaya niya na yan hihiwain, kakatayin. Maraming salamat sa panonood mga kabok. Dagat series na naman tayo nito.